Niyo muna. Lofty! Lofty! Bakit sabay-sabay siya? Yung live ko. Kasi yung telephone ko. Nakaka-curious. Sayang kanina. Mag-blow lang si PRRD ng cake. Cake ulit. Para sa ano. Wait lang, wait lang. Pwede mo natin Okay. check to. Oh, yung bangan. Hi, Wait. madam. Ano, kamusta na? Nasa na siya? Oo. Miss mo yung interview ko sana na stress tayo. Okay, 1, 2, go. Oo, sige. Take 2 daw, take 2. Take 2 daw, oo. Yung ano mo, yung Wait, si Rob. yung ginagawa nyo. Asan ka Muna. na, Rob? Gawag na muna yan, not proper. Nandito tayo sa ano. Saan? Korte. Alright. Ready, set. Dito ka. Ako? 1, 2, 3, go. Sino yung Alright. na-miss kanina? Ano, go. Sino hindi nakapagtanong? Teka muna. O, sige, go. Ayan, mga kababayan, kasama natin si Spokes Harry Roque na patuloy na sumusuporta dito kay Pangulong Duterte at syempre sumusuporta sa katotohanan. Spokes, ano ang mga updates ba? Ano bang mga nangyayari ngayon dahil nauna ka dito? Well, dumating kanina si VP Sara, si Miss Hanelet Vansenia at saka si Tim. At nandun sila ngayon at magkakasama sila na nakapagpapaulo ngayon kay dating Presidente Duterte. So, anong may update na ba about sa, yung next kasama ka sa team? Wala pa akong balita kasi hindi pa nakakausap si Presidente Duterte. Kinakailangan ko yung endorsement ni Hoffman para makita. Ang huli ng mga balita is tinanungan ni VP Sara si Hoffman kung kailan i-endorse ko para makapasok as a potential lawyer. Ang sagot niya is may policy nga na ang mga visitors ngayon ay mga close family members. Okay. So, hindi naman makaka-affect sa as an asylum seeker like this? Hindi naman makaka-affect na? Wala pong epekto yun kasi ang importante habang ako'y aplikante, hindi ko mapapalikod sa Pilipinas. Kung sakaling makuha akong abogado, ibig sabihin, wala akong hassle na I have to worry about deportation. Yung right to non-deportation. Pero folks, bilang isang counsel dito sa ICC, ano yung nakikita mo na patutunguhan nitong case ni PRRD? Wala po talagang patutunguhan ito dahil malinaw na wala namang jurisdiction ng ICC. Meron na pong decision sa Burundi case na kapag ang preliminary investigation ay nasimulan sa loob ng 1 taon matapos pag-deposit ang instrument of withdrawal, talagang po pwede magtuloy. Yun yung nangyari sa Burundi. Pero nangyari sa Pilipinas, 2nd taon na nagsimula. Kaya wala nang dahilan para magkaroon ng jurisdiction. Bukod pa dyan, yung illegality ng arrest, na-desisyon na rin ng ICC. May isang nasasakdal po na Libyan na ganun din, irregular yung pag-aresto sa kanya, hindi dumaan sa lokal na hukuman at sinabi ng korte na dahil mali yung kanyang proseso kung saan nakuha yung pagkatao niya, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng hukuman. So sa akin, malino pa sa sikat ng araw ang 2 grounds, yung illegality ng arrest at saka yung lack of jurisdiction in terms of temporal time. Yung temporal kasi yung panahon na wala na talagang restriction ng ICC. So it's a matter of time at ang akin nga is dapat maisampa na kaagad yung motion to dismiss before anything else. Although, pwede naman kasi isabayan sa provisional release, no? Pero sa provisional release, I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala ng ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Ang napawalan pa lang nila na bigyan ng provisional liberty ay yung mga accused of offenses relating to administration of justice. Hindi yung mga main suspect mismo. So, ang track record ng ICC hindi nagka-grant ng provisional release sa mga akusado mismo for the 4 crimes na linilitis ng Pero siyempre, susubukan pa rin dahil 80 anyos na ang presidente. Tingin ko naman, alam natin na pag may nangyari kay presidente sa loob ng kulungan, talagang cargo de conscience ng hukuman. So tingin ko, pag-iisipan din nila ng mabuti yung provisional release dahil hindi naman nangyari na mayroong 80 anyos na akusado na nasa poder nila. Yeah, na marami pong sakit. Yung motion to dismiss, let's say for example, ikaw yung lawyer ni PRRD, kailan dapat ipafile? At the soonest time possible. So hindi pa napafile? Ang alam ko hindi pa ba, pero that Bakit kaya? in my mind, kung ako yung nabigyan ng pagkakataon, wala naman ako pagkakataon, ako yung nagsasalita lang as a commentator, no? Yeah. Dahil I have the qualification naman as a member of the District Council, hindi ko po alam kung bakit. But
ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte bilang naging amo ko naman siya, talagang hindi niya matanggap na pinahaharap siya sa mga dayuhan. So, bago ba i-file yung motion to dismiss na yan, kailangan bang may i-gather na mga evidence or whatever para i-present sa court? Well, alam ko dun sa nangyari dun sa pag-aresto, pwede naman humingi ng evidentiary hearing. So, kung pwede talaga mag-schedule ng hearing ang korte at magpresenta ng mga ebidensya, yung mga testigong naroon nung inaresto siya para i-relate na walang dokumento pinakita at saka walang request ng ICC na mag-cooperate ang Pilipinas, na walang Interpol red notice, na meron lang diffusion order, na ang diffusion order nanggaling din sa Pilipinas. Parang hiningi ng Pilipinas sa sarili niya na tulungan kaming arestuhin ito, which is ridiculous, di ba? So, kung pwede mong i-allege na yung illegality, tapos yung pagpuprueba, magkakaroon ng hiwalay na pagdinig para tanggapin yung mga ebidensya. Pero yung issue ng jurisdiction, dahil nagsimula ang preliminary investigation after 2 years, that's a purely question of law. So sa akin, pwede ng decisionan yan na walang kahit anong hearing. Purely question of law lang. Ang preliminary investigation ba na nasimulan sa pangalawang taon matapos ang instrument of withdrawal, yan ba ay tama or mali? So dapat madesisyon na yan dahil kapag sinabi ng hukuman na mali, tapos na ang boxing, uwi na si tatay dito. Yes, I hope makauwi na talaga si PRRD. No? Spokes, kumusta ka naman bilang asylum seeker? Kasi alam niyo mga kababayan, mga palanda, hindi biro ang pinagdaanan mo para makatakas sa kamay ng polboronic government. So pwede mo bang i-share dito sa ating mga kababayan kung okay lang sa iyo yung pinagdaan mo since na tinarget ka nila, katulad ko? Well, gaya ng sinabi ko, na talaga napaiyak ako nung ako'y pumirma ng asylum application kasi yun nagbigay ng karapatan na hindi na ako pwede mapabalik sa Pilipinas panandalian habang dinidinig yung aking asylum. At matagal nga yung proseso bago ma-approve yan asylum na yan. So parang nakahiga ako dahil meron na akong halayan, kumbaga, no? At kahit at pagawin nila, tapos ang asylum, hindi na nila ako nagdito. At ngayon, talagang naaabala ako dun sa mga vloggers na tinatakot din ng contempt. No? Yung nangyari kay MJ, na kapag hindi siya mag-apologize at umamin di umano na fake news peddler siya, ipapakontempt siya, naintindihan ko yun. Kasi sino ba naman gusto na ma-arresto? Pero parang napakasama nung nangyari sa kanya. Parang siyang ginahasa ang kanyang pagkatao at parang pinaamin na hindi siya ginahasa at nag-enjoy siya sa pag-aabuso sa kanya para lang maiwasan ang pagkakakulong. So ako, nalulungkot ako sa mga naging kapalaran ng mga kritiko ng administrasyon nito. Bagamat sila'y matapang, naintindihan ko rin kung bakit marami sa kanila rin ay nag-iisip ng mag-asylum. So ako naman, tumutulong ako at ang sinasabi ko ay ang proseso ay mahaba, pero mas mabuti naman yun kaysa papayagan nila yung World Committee, yung tribunal na yan, na talagang isalawlain ang kanilang mga pagkatao. Kaya ako malis dahil ayaw kong salawlain nilang pagkatao dahil wala silang karapatan na gawin. First folks, kumusta yung pagtanggap sa'yo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, yung mga yung kumakausap sa'yo, yung sitwasyon mo, anong Well, sa totoo lang po, tumataba na naman ako kasi lahat sila nagbibigay ng pagkain. Maraming salamat po. Hindi na ako gumagastos sa pagkain. Lahat sila nag-o-offer din na tuluyan, no? At yun na nga, yung isang pamilya in the process of being visited, kung po pwede nga yung kanyang tahanan, maging tirahan natin. No? So, napaka-init naman po ng pagtanggap nila, pagkabat nag-iingat din kami. So, pasensya na po kasi yung kulto ng Joma Season at ang CPNPA ay naririto rin sa Netherlands. Baka nandyan sa paligid. So, I'm sure nandyan rin po sila sa mga paligid. Paano mo pinaprotektahan yung sarili mo, Spokes? Meron ka bodyguard? Wala, ang bodyguard ko si Maharlika. Ang Dragon Lady ang aking bodyguard. Oo, di ba? Yeah, well, I'm here. We're here to support you. And syempre ang PRRD. At kaya ka naman nandito dahil kay PRRD. Kaya tayo nandito dahil kay PRRD. At para sa Pilipinas na rin, no? Kasi mali itong nangyayari na dayuhan ang gusto mag-usga kay Presidente sa mga di umanong pagdapag sa ating batas sa Pilipinas. Matagal na tayong malaya, dapat hindi nangyari yan. Yeah. Okay? Yes, so yun na lang muna. Yan, gusto mo niyo hindi. magtanong. Ikaw naman ang aking tatanungin. Alam ko, ako lang ikaw yung naman, mag-interview. ikaw naman, Mother Dragon, kamusta naman ang tingin mo sa ang reaksyon ng mga Pilipino dito sa Europa, dito sa pag-aresto kay Tatay Digong? Oh well, nakikita naman natin talaga itong mga kanina may nakausap tayo palangga from New York, from Ireland, talagang di ba? Ayan sila, una natin.
So talagang dumadayo para ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte. Again, they spend their own money, yung time nila. So, meaning, yung puso nila na pagmamahal sa bayan at support kay PRRD, unconditional talaga. Wala talaga nagputo sa kanila. Parang katulad namin, na wala nagpudyo, kundi nararamdaman na lang namin na tumitibok-tibok ang puso. Ito yung friend ko dito na talagang nung binabiyahe pa lang si PRRD, kinukulit niya na ako na mag-travel dito. So, mararamdaman mo talaga na organic or genuine yung pag-ibig para sa bayan at para kay PRRD. At ano naman ang advice mo sa mga Pilipino na gusto pumunta rito para pasilayan man lang si Presidente, pero hindi mangyayari yun kasi talagang family na nakakakita. Walang advice ko sa kanila, pwede pa rin sila pumunta. Imbes na mamasyal sila sa Pilipinas, kasi mas nakakatakot magbakasyon sa Pilipinas right now, dahil bumabalik yung mga tanimbala. Eh, you guys are welcome here para magsama-sama tayo dito at para maipakita lang natin yung ating suporta. Although hindi nyo talaga makikita si PRRD dahil family lang so far. So yung being here is already a historic na feeling na wow, I've been there, di ba? After 5 years, 10 years, kung ano man ang mangyari sa mga buhay natin, may kukwento natin sa ating mga anak, mga pamilya na pumunta ako dyan. Nakita ko yung mga kababayan, naramdaman ko yung feeling, yung emotion bilang isang sumusuporta sa bayan at of course kay former President Duterte. So, gano'ng ka-importante na pupunta sila dito mismo? Kasi marami na talagang ang layo pa ng biyahe, galing Canada, galing Norway. Gano'ng ka-importante na miski hindi tayo nakikita ni Pangulo na nagtitipon-tipon dito, eh naririto pa rin sila. Napaka-importante, yung may kakayahan lang. Di ba? Kasi hindi naman din ganun ka mura yan ang magbiyahe dito. Sabi, lagi nga ako nanawagan noon na yung hindi pa ako nakarating dito sa lahat po ng may mga kakayahan. Pag dumalaw kayo para maipakita natin yung presensya natin. Although, yun nga, hindi talaga natin makikita si PRRD dahil hindi naman tayo kasama sa family. So, yung presensya natin, napaka-importante yon na maipamalas natin. Ganun naman when you support someone, pag umiibig ka, di ba? Sabi nga nila, tatahakin ang lahat, maabot ka lamang. So, pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa ating former President Duterte. At gano'ng ka-importante na yung mga tao ngayon sa Pilipinas ay mag-shout out day para iparating sa administrasyon nito na mali ang kanilang ginawa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi nila, wala naman nangyayari Hindi naman daw nagpi-people power at hindi na mauulit daw ang 1986. Ano tingin mo? Well, napaka-importante na mag-speak up day ang lahat. At nakita naman natin na talagang, I may say, multi-million Filipinos all over the world na nagpakita na pinarinig yung boses nila. So, ibig sabihin, hindi lang tayo dalawa nagsasabi na something wrong with the Bangag administration. Ibig sabihin, mas marami ang mulat. Pero doon naman siya nagsasabi na, lumabas na kayo lahat, wala pa rin revolution. Ang peaceful revolution naman hindi nangyayari ng overnight. Diba? Pag tinignan mo yung history ng revolusyon ng iba't ibang bayan, ibang nasyon, hindi naman nangyayari yun ng 1 day, 2 days, 3 days, or 7 days. May proseso. So, kailangan lang ma-sustain natin yung laban natin. Yung pagpapakita natin na ayaw na natin sa cocaine addictus ng presidente. Authenticated naman yan. Kaya nga, lagi ko silang challenge, no? Spokes na, kung talagang ako ay nagpapakalat dito ng kasinungalingan, which is yun ang binabato nila sa akin, pwede file sila ng case against me na nag-AI ako o nag-fabricate ako ng storya. Kasi nakafile nga sila ng 4 cases defamation case sa Amerika. Bakit hindi nila ako filean dun sa particular issue ng pulboronic video? Diba? Kasi authenticated. Ayaw nilang magkaharap kami ni Marcos Jr. sa korte. Siguro kaya takot naman sila mag-file sa korte. Well, alam mo, maraming sinabi mga NBI na AI daw yung pulboronic video na ipinakita mo. Ano bang nakasaad dyan sa authentication? Sino yan? At bakit kasinungalingan yung sinasabi ng mga taong gobyerno na AI daw yung pulboronic video na yun? Folks, imagine mo, that was State of the Nation, di ba? Last year, July yun. So, nung pinalabas ko yun, nandoon ka, nataranta sila at bigla silang nag-conclude na AI without really
studying or ng expert. Ang expert lang nila picture. Hindi naman ganun yung forensic investigation eh. May dadaan kang proseso. So, definitely, yun ay kanilang pagtatanggol. So, yung NBI Director, NBI, PNP, DILG, lahat naman sila during that time, ginakot ako eh. Nakakasuhan nila ako. Kung natatandaan ninyo, kakasuhan namin na nagpakalat ng AI video. Eh, mag-iisang taon na. I challenge them every day. Kasuhan nyo na ako patungkol sa video na yun. Kung AI yun. Eh, sinagot ko naman, sinagot ko nga yung 4 na kaso nila. Ba't yung sasabihin itong video na ito na sinasabi nilang AI. At hindi po ako techie, kaya definitely wala akong alam sa AI. So, hindi ako marunong sa mga ganyan-ganyan. So, sila yung nagsisinungaling. Ulitin ko, kung sa tingin nila ay nagpakalat ako ng kasinungalingan or fake news or AI video, then, dali nila sa proper, dali nila sa korte para doon natin kami bakbakan kung sino nagsasabi ng katotohanan. Well, alam mo, ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon na interviewin ng mahal I ka. know. So, ito na yung pinakikita. Ano bang nangyari? Ikaw ang pinakamatinding supporter ng Marcos Jr. Anong nangyari at biglang nawala ang suporta at ngayon pinaka-maanghang kang kritiko ng Marcos Jr. administration? Ano ang nangyari? So, nung April 2022, nung dumating ako doon sa Pilipinas para supportahan yung kanilang meeting di avance, ay nakita ko na parang hindi talaga para sa pagbangon sa Pilipinas yung Marcos Jr. Naramdaman ko na yun eh. Bakit kamo? Doon pa lang ang dami ng politika sa paligid ni Lisa at saka ni BBM. So may message ka pa nga si Lisa. Sabi ko sa kanya, Lam, alam mo, napapaligiran ka ng ahas. Yung mga tao mo, yung pala siya yung ulo ng ahas. Then fast forward, yung inauguration, inibitahan niya ako, siya yung nag-invite sa akin, the first lady. Yun ang tawag ko nga sa kanya, Lisa Tanas, na umattend ako sa inauguration ni Marcos Jr. So nandoon naman ako at doon ko talaga actually nakita, ay hindi nakita, nalaman na adikto siya, na gumagamit siya. Kasi bakit? Namit ko yung mga friends nila eh. Denial pa kasi ako eh, na hindi totoo yung about the drug addiction niya. Siyempre, bulag, the supporter, bulag ako dyan that time. Hindi ako naniniwala until na namit ko itong mga friends niya. Pinapakita pang picture during the session. Hindi ko lang makuha yun eh, dahil ang sabi sa akin ng friend niya, this is for your eyes only. So nakita ko dun sa picture na yun na talagang nag-session sila. At even mga negosyante doon sa Pilipinas, yung iba doon, mga namimit ko. Alam ng community na nag-a-addict talaga si Marcos Jr. So sabi ko, ito ba yung sinuportahan ng presidente na addict? Kasi may nakita ako mga picture. During that time, wala pa akong video na nakita eh. Pictures pa lang at yung mga testimonial ng mga taong kakilala nila. So ayoko talagang paniwalaan yon. So binigyan ko siya ng chance na nakabalik na ako ng Amerika. So yung mga OFW na mga nagpa-follow sa akin, nagme-message sa akin, may mga problema. So nakaupo na to si Marcos sa Marlica, ito kami, ito yung sitwasyon namin. So nasanay ako ng PRRD Times, pino-forward ko yun sa mga agencies na pwede makatulong. Ito, pino-forward ko, akala ko mas marami tayong matutulungang OFW kasi direkta ako kay Lisa. Pino-forward ko sa kanya, Lam, ito may problema. Deadma yun, sing-zone talaga, wala siyang sinabi, okay Marlica, I will forward to this agency, to that. Sabi ko, bakit wala siyang pakialam sa problema ng ng mga Pilipino? So hanggang sa dumating yung time na maraming mga information talaga akong nakatanggap na tinatago ko lang dito. Sasabihin ko ba to? Actually sabi ko pa nga, let's give them a chance, baka sakali, bago pa lang. Hanggang sa hindi ko na kinaya. So yung una spokes yung I think sa sugar smuggling. So hanggang sa dumating na yung mga information from different people, from different putting us in the government. Kaya sabi ko, talagang hindi sila para sa bayan. So yun, doon nagsimula na nadadadadan ako. Kaya sabi ko, wala naman akong, sumuporta naman ako sa kanila na wala naman akong hiningin kapalit. Diba? At ang iniisip ko para sa pagbangon na muli ng Pilipinas, so hindi naman ako nangingi ng pwesto, which hindi naman ako qualified talaga. Diba? So yun ang binabato nila sa akin. Pero ang katotohanan, kaya po ako nagsalita laban sa mga bangag na ito. Number one, nang nakita ko yung photo na si Marcos Jr. ay nagbabangag talaga. Then ito yung mga anomalya, and syempre yung video lalo na pinaka-authentic dito sa Amerika. So yun na yun. At saka yung mga ginagawa nila sa atin. May progress ba ang Pilipinas? Wala.
Di ba? Yun lang yun eh. Walang... Oh, ano yung nakita mong picture? Describe kung ano yung nasa larawan. Nagiinuman sila. Although yung picture na yon hindi siya ganun ka-latest. That was 2022. Nagiinuman sila. Well, yung iba doon patay niya eh. Yung kaibigan niya. Patay na nandun sa picture. Tapos may sumisingot. Tapos yung mga sabog, parang talagang sabog sila. Yung table is may mga food, may mga alak. You know, iba-ibang klase ng alak. Tapos nagsisession sila. Siguro mga hindi ako nagkakamali doon sa picture na yun, siguro mga 7 to 8 na tao doon sa picture na yun. Hindi mo pa napapakita sa publiko yan? Wala kang kopya nun? Wala akong kopya nun kasi sabi nung kailala nila, this is for your eyes only. Hindi niya binigay sa akin. Just to prove a point. Ang sabi pa nga niya, you know what? Marami naman mga successful na na mga business people o business person na nagpa-function even though gumagamit sila ng pulburon. So ako naman, during the time na sinabi sa akin, sa loob-loob ko lang yun. Pero kasi denial pa na, okay, sabi ko na ganun yung thinking niya. Pero umasa pa rin ako. Umasa din ako sa sinabi niya na sana nga kahit na gumagamit siya, gawin niya yung tama para sa Pilipinas. Umasa ako as their supporter. Kaya nga hindi ako naglabas kaagad ng ganong issue eh. Pinantay ko talaga na may mag-trigger o magkaroon ng grounds para mag-speak up ako at sabihin sa totoong mga Pilipino na eto yung sinuportahan ko. Addictus. Okay, ano ngayon ang masasabi mo sa mga kapwa mo mga loyalists na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kay Marcos Jr.? Well, yung mga loyalists karamihan na mga naniniwala sa kanila, sila ay nababayaran. Meron akong dokumento dyan na sila, may mga nilabas na ako. Yung mga jobs na nababayaran talaga nila yon, bayad sila. Doon naman sa mga walang connection sa Malacanang na nagbubulag-bulagan pa rin, idilat niyo po ang inyong mga mata. Ito lang ang challenge ko sa inyo eh. Kung ako ay para lang sa pera, kung ako ay para sa posisyon, hindi na po ako nagsalita. Diba? Nandoon na ako, katabi ko na First Lady. Pwede na ako magsunod-sunuran sa kanya. I can make millions of billions of money na nakawin ko sa inyo. Pero I chose to fight for what is right. Mga kaibigan, nasa spokes awan nyo lang nakita for the first time ang kwento ni Maharlika at bakit siya na disgusto sa Marcos Jr. administration. Meron bang mga tanong? May mga katanungan ba? Galing kahit kanino. Palangga ng bayan. Nakikita rin ni First Lady sa iyo. Never. Paano niya ako kikitain? Diba? Tsaka hindi ako may pagkita kasi it's either gugurgurin niya ako or jampalin ko ang feslak. Diba? Kasi may assassins eh. Kung ayaw nyo po ma-community standard sa Facebook, gamitin nyo lang ang vocabulary. Gamitin nila yung vocabulary ko Maharlika. para hindi tayo maano. Kaya ang favorite word ko ay Jutang Genemes. Diba? Hindi kami magkikita noon, 'di ba? Takot lang niya. Genemes naman. Well, we don't know kasi alam mo naman yung babaeng yon, predated yung mga pictures. Paano mo naman paniniwalaan, baby? Yes, sa Pilipinas, we don't know. Pero kasi paano ka magtitiwala sa isang bangag? Sige nga. Ayan. Wala na. Palangga ng bayan, final message na lang sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal kay dating Pangulong. Well, sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal, hindi lang kay PRRD, para sa tapat Pilipinas. Lahat naman tayo dito, hindi personal na dahil gusto natin mga Duterte. Ako talaga, ang aking interpretasyon sa mga Pilipino dito na nakikipaglaban dito man sa Dahig o sa ibang na bahagi ng mundo, ay dahil gusto nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga pamilya nila, ang ating mahal na inang bayan Pilipinas. So mensahe ko sa inyo, huwag po tayong tumigil sa pakikipaglaban kung ano yung tama. Alam ko, mahal ang pakikipaglaban sa tama dahil namamasakay tayo dito. So papasan ba't didinggin din tayo ng Diyos na ibigay sa atin naman lang ang kaalwanan sa bansang Pilipinas. Hindi na pupugaran tayo ng mga addictus. Para naman kay